introduction in entrepreneurship. So the objective of our lesson is to understand the relevance of entrepreneurship in daily life and society. So ang goal natin dito for this lesson ay maintindihan natin gaano ba kahalaga yung entrepreneurship sa pang-araw-araw na buhay mo, buhay ko, buhay natin bilang isang mga individual, and also for the life on how entrepreneurship will help our society. Okay? So I would like to ask you a question. If the money is not an issue, what business do you want to start? So kung ang pera hindi issue, anong negosyo ang gusto mong simulan? So if you're going to ask me the same question, ako ang sisimulan ko, I think naisip ko na ito 10 years ago pa. 10 years ago pa. So ang aking business na itatayo is yung printing vendo machine. Ayan. So, I would like to see my printing vending machine sa mga 7-Eleven o sa mga convenience stores. So, how convenient it is kapag ka ikaw ay gusto mong magpa-print, gusto mong magpa-photocopy, pupunta ka na lang sa 7-Eleven, pupunta ka na lang sa Alphamart, o pupunta ka na lang sa mga convenience store at doon ka na lang magpapa-photocopy or doon ka na lang magpapa-print. DIY pa o do it yourself pa. So, vendo siya. Since ako ay may-ari ng Carlos Vending Machine, more on vendo ang aking mga itinitinda. But based kasi doon sa studies ko, medyo malaki yung puhunan na kailangan gastusin. So if the money is not an issue, yun yung isa sa mga business venture na gusto kong simulan or gusto kong gawin. So ikaw, if the money is not an issue, what business do you want to start? Okay? The concept of entrepreneurship. So pag sinabi kasi nating entrepreneurship, is the ability and readiness to develop, organize, and run a business enterprise along with any of its uncertainties in order to make a profit. The most prominent example of entrepreneurship is the starting of a new business. So mamaya makikita din natin ano ba yung difference ni entrepreneur, ano ba yung difference ni businessman, ano yung difference nilang dalawa. So for now, sabi kasi dito, yung entrepreneurship daw is a prominent example nito ay yung pag-i-start ng bagong negosyo. Pag sinabing bagong negosyo, hindi pa ito nag-e-exist or ikaw pa lang talaga yung magsisimula nito sa lugar ninyo. So, yun ang ibig sabihin ng entrepreneurship. The entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with risk entitled to it to make a profits. So, from the entrepreneurship, sa entrepreneur naman, ang tao naman or someone na merong ability at merong desire na mag-establish, magsimula, at mag-start up ng venture along with the risk entitled to it. Nang sa gayon, siya ay kumita ng pera. So, ibig sabihin, sa entrepreneur, ang goal nito, kumita ng pera, pero hindi ito madali. Kasi, kada negosyo na itatayo mo o itatayo niya, meron itong risk. At bilang isang entrepreneur, willing ka na mag-take risk para sa negosyo na iyong itatayo. Ayan. Si entrepreneur din are also often as a source of new ideas or innovators and bring new ideas in the market by replacing old with a new invention. So, ibig sabihin, gaya nga ng sabi natin sa entrepreneurship kanina, new business ventures. Ibig sabihin, hindi pa to talaga nag-e-exist. Ikaw pa lang ang kauna-unahang gagawa nito. Example nito, si Facebook. Ayan. Si Facebook. So, during those times na na-invento or nag-launch si Facebook, wala pa talagang Facebook. Although, meron ng mga Friendster, Yahoo, wherein yung mga tao nakakapag-connect sila all over the world through email, pero yung mga kapasidad o yung mga features ni Facebook, siya lang talaga ang meron on. Next is, ayan. Ang meaning ng entrepreneur, it can be classified into small or home business to multinational companies. In economics, the profit that our entrepreneur makes is with a combination of land, natural resources, labor, and capital. So, pag sinabi nating entrepreneur, nakaklassify din siya sa mga small or home businesses
papunta sa mga malalaking negosyo or papunta sa mga malalaking company. Now, punta naman tayo sa difference ni businessman and the entrepreneur. So, it is a common assumption that businessman and entrepreneur are the same, but both words refer to a different individual possessing a distinct approach of business. So, ano nga ba yung pinagkaiba nila? In other words, businessman follows a set engraved by someone, a set of path engraved by some other person with an original idea, whereas an entrepreneur thinks and believes in making his own path with new ideas. So si businessman, meron ng path, meron ng sinusundan na sistema doon sa kanyang negosyo. Pero si entrepreneur, wala pa talaga. Wala pa talaga siyang sinusundan. As in, siya yung magsisimula. Example nito para mas madali nating ma-differentiate si businessman and entrepreneur, halimbawa, pakwan ang product. Si business one, bumili siya ng pakwan, ibinenta niya ng pakwan. Okay? So, bumili siya ng pakwan mula sa mga nagtitinda ng pakwan o yung mga farmers ng pakwan. Bumili siya doon and then ibinenta niya as pakwan. Si entrepreneur, iba. Bumili siya ng pakwan pero pinroseso niya, ginawa niyang sabihin natin na pakwan shake or pakwan chips at saka niya ibinenta. So, there is a process na idinagdag si entrepreneur to make it original yung kanyang business. So, that's the simple difference ng businessman and entrepreneur. Again, a businessman is an individual who operates or start a business with the same old ideas. The businessman chooses to do business that is high in demand or give him maximum profits and return. Ayun, so excuse me. Ngayon, nakita natin dito na si businessman, ang pinipili niyang business is high in demand or give him maximum profits and return. Example nito, yung mga cart, okay, na open para i-franchise. Meron ng sistema yon, meron ng makukuhanan ng mga products. Ang kailangan mo na lang gawin ay mag-avail ng kanilang franchise fee and then magsimula ng iyong negosyo. Ayun ang ginagawa ni businessman. So, si entrepreneur is an individual who has an exclusive idea to initiate and establish a new venture and bring a change in the world. So, kagaya nga ng example ko sa inyo kanina, yung aking printing vending machine. So, wala pa kayong nakita talaga nito. Hindi pa siya nag-e-exist. Pero kapag ito ay naipatupad, magkakaroon ito ng malaking pagbabago doon sa market at the same time, doon sa pwede nitong dalhin na convenience para sa mga tao. Imagine, gusto mong magpa-print, punta ka na lang sa mga convenience store kung saan pwede mong magamit, do it yourself, yung mga vendo o printing vending machines na ito. An entrepreneur is highly creative and innovative, takes a risk, and endures the unpredictability of business. Another example nito, nung panahon ng pandemic. So, yung mga businesses natin, hindi na sila pwedeng mapuntahan. Ano yung ginawa nila? Nag-develop sila ng isang app na kung saan pwedeng umorder ang mga tao online ng mga pagkain. Nandiyan si Foodpanda, nandiyan si GrabFood, na kung saan o-order sila doon at door-to-door i-deliver sa kanila yung kanilang mga produkto. Ayan, ito naman yung mga real-life examples of entrepreneurs in the Philippines. Siyempre, magsimula tayo kay Henry C. So, syempre, magsimula tayo kay Henry C. na kung saan nag-start siya with a shoe store na ngayon ay meron na tayong mga SM malls. All over Philippines, ang dami ng mga SM malls. Andyan din tayo kay Tan Kak Tiong na kung saan nasimulan naman niya yung Jollibee. And it become global fast food giant for a known its Filipino-inspired dishes and aggressive expansion strategy. Kahit saan lugar ka pumunta dito sa Pilipinas, may Jollibee.
Ang next naman is si Gokong Wei. So, siya naman yung nag-start ng Cebu Pacific, ng Universal Robina Corporation o URC, at yung banking na GoTime. So, isa din siya sa mga support or nag-found ng mga real estate, showcasing his ability to navigate various industries. Andyan din si Ramos. Ayan, si Mrs. Ramos. Siya naman ang nagpa-start ng National Bookstores. Meron din tayong si Mr. Siyas. Siya naman yung founder ng Mang Inasal. Andyan dito si Mr. Yaus. Ayan, yung Zesto. O minsan tinatawag natin pag bumibili tayo sa mga tindahan, Zesto. Pero Zesto ang basa sa kanya. At andyan yung Mercury Drug through Mr. Q. Ayan. So after makita natin yung ilan sa mga entrepreneurs dito sa Pilipinas, there are 4 types of entrepreneurship. So meron tinatawag na small business entrepreneurship, merong scalable startup entrepreneurship, merong large company entrepreneurship, at merong social entrepreneurship. Tingnan natin yung ibig sabihin ng small business entrepreneurship. So these businesses are a hairdresser, grocery store, travel agent, consultant, carpenter, plumber, electrician. So kung mapapansin natin dito sa small business entrepreneurship, mas madalas sa kanila nag-o-offer ng mga skills na mayroon sila. At pwede rin naman ito yung mga sari-sari store na kung saan most of their business, ang mga empleyado nila na kung saan ang mga trabahador nila ay part of their family, or ito yung mga tinatawag na din nagiging family business nila. Sa scalable startup naman, ito naman yung mga entrepreneur start a business knowing that their vision can change the world. They attract investors who think and encourage people who think outside or out of the box. The research focuses on a scalable business and experimental models. So they hire the best and brightest employees. They require more ventures capital to fuel and back their project or businesses. Si scalable startup naman, sila naman yung mga merong business ideas, but they don't have actually the funding for that. Kaya most of the people involved in scalable startup, ang daladalang talaga nila is the vision para simulan yung kanilang business, para simulan yung product na ito, because they have the belief na malaki ang magiging impact nito or change na gagawin nito doon sa kanilang community or even the world itself. Example niyan, si Walt Disney. Ayan. Correct me if I am wrong. Ito yung aking nakuhang information before, na bago mag-launch ang Disneyland, si Walt Disney na siyang founder nito ay namatay. So, one time, in interview ng isang interviewer, yung asawa ni Walt Disney. At ang sabi sa kanya, Mrs. Disney, kung nakita kaya ni Walt Disney itong Disneyland, ano kaya yung kanyang masasabi o ano kaya yung kanyang maiisip. Pero ang sabi ng kanyang asawa ni Walt Disney, sabi niya, bago pa natin makita ito, nakita na nito ni Walt Disney. Ibig sabihin lang noon, nabivisionan ni Walt Disney kung ano yung magiging itsura ng Disneyland at kung papaanong makaka-attract ito ng mga tao or kung papaano itong makakatulong o makakapagbigay ng saya sa mga tao na pupunta sa Disneyland. And then we have this large company entrepreneurship. Ito naman yung mga malalaking kumpanya na defined o meron na silang defined life cycle. So most of these companies grow and sustain by offering new and innovative products that revolves around their main products. Ano yung example nito? I think one of these example are SM. Ayan, so dati si SM, supermarket lang siya, tapos ngayon nagpapalis na rin siya ng mga pwesto sa loob mismo ng SM, and then I think meron na rin silang mga condos. Ayan, so dahil
yung kanilang negosyo ay nagpapatuloy. So, nakakapag-provide din sila ng panibago pang mga serbisyo para mas lalo pang lumaki ang kanilang kita o mas lalo pang ah, magpatuloy yung kanilang mga businesses. At meron din tayong social entrepreneurship. Ito naman yung mga uri ng mga entrepreneurship na nagpo-focus naman sa pagpuproduce ng mga products at mga services na nagbibigay ng tulong para maresolba yung mga pangangailangan, social needs, at yung mga problema in our society. Basta ang motto nila dito or ang goal nila is to work for society and not for make any profits. Ang example nito, nakalimutan ko lang yung pangalan ng isang YouTuber na kung saan gumawa siya ng isang malaking machine na pangdagat. At itong machine na to na pandagat, ang ginagawa niya is kumukuha siya ng mga dumi or mga plastic bottles na makukuha sa dagat na papalutang-lutang. So, umaandar yung machine na to 24 hours. Ngayon, ang ginawa niya, nagre-raise siya ng funds para makagawa pa ng mas marami pang mga machine. At nang sa gayon, mas marami pa yung makuhang mga kalat nito sa karagatan. So, next is characteristics of entrepreneurship. So, not all entrepreneurs are successful. They are definite characteristics that make entrepreneurship successful. So, tingnan natin ano ba yung mga characteristics ng mga nasa entrepreneurship or bilang isang entrepreneurs. I think number one is ability to take risk. So, starting a new venture involve a considerable amount of failure risk. Ayan. So, number one yan. Dapat kung ikaw ay papasok sa entrepreneurship, you have the ability to take risk. Napakahalaga niyan. Kasi nga, hindi lahat ng pumapasok sa pagnenegosyo ay nagtatagumpay. Hindi lahat ng mga bagong produkto ay tinatangkilik ng masa at hindi lahat ng bagong sistema ay naipapatupad o talagang may merong magandang benepisyo na naibibigay sa society, in our society. Kaya, mahalaga bilang isang entrepreneur, you can handle or meron kang kakayahan to take a risk. Pangalawang kakayahan na dapat meron ka is yung innovation or innovative ito. You should be highly innovative to generate new ideas, start a company, and earn profits out of it. So, napakahalaga na hindi ka lang stuck up sa isang idea o sa isang sistema. Dapat, lagi kang may kakayahan na makapag-adapt sa mga bagong trends, makapag-adapt sa information technology, o makapag-adapt sa sistema or sa trends na meron sa ating lugar. And another thing is yung visionary and leadership quality. So, there are people na kapag ipinresent mo sa kanila yung idea na meron ka patungkol sa isang negosyo, hindi sila kumbinsido. One reason kung bakit hindi sila kumbinsido is hindi nila nakikita yung vision mo doon sa specific na negosyo na iyan. For example, alam naman natin, si Bill Gates, siya ang founder ng Microsoft. So, not everybody believe in him nung siya ay nagsisimula ng Microsoft company. Ganon din naman si Mark Zuckerberg nung sinimulan niya yung Facebook. Not everyone ay naniwala sa kanya. Dumating pa nga sa may punto na talagang kailangan niya ng pera, pero ang meron na lang siya is a couple of dollars na siyang ininvest niya para sa kanyang company. Andyan din si Steve Jobs na nagsimula nung kanyang negosyo doon lang sa garahe ng kanilang tahanan. So, napakahalaga kung ikaw ay entrepreneur, ikaw ay isang visionary. At hindi lang basta visionary, kasama din yung leadership. Dahil ikaw ang magdi-lead sa sarili mo papunta doon sa vision na nakita mo for that specific product or specific system na gusto mong gawing negosyo. And also open-minded. So in business, every circumstances can be an opportunity and used for the benefit of the company. So open-minded ka dapat. Marami na tayong mga companies na mga website na hindi sila naging open-minded, naging dahilan para mawala sila sa market. So, example nito, yung Nokia. Hindi ko lang po natandaan nyo or naabutan nyo pa yung brand na phone na Nokia.
So si Nokia, kilala siya before, na isa sa mga pinakamatitibay na cellphones. Okay? Pero hindi siya nakapag-adapt sa Android operating system. Simula nung lumabas yung Android operating system, unti-unti nang bumaba ang sales ni Nokia hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito na hanggang ngayon ay hindi na natin nakikita sa market si Nokia. May ilan na lamang na Nokia brand pero sila ay naka Windows operating system. Hindi sila Android operating system. Okay? Pero makita natin kung magagawa ninyo ng research o re-research niyo kung gaano kasikat dati si Nokia. Ngayon, ala na, hindi mo na talaga siya makikita sa market. And bilang isang entrepreneur, you are flexible. Entrepreneur should be flexible and open to change according to the situation. For example, yung nangyari sa atin na pandemic. Ayan. So, yung mga entrepreneurs natin, ginawa itong stepping stone o ginawa itong opportunity para mas lalong kumita ng pera. Ano ang ginawa nila? Pinagbuti nila ang mga e-commerce application, yung Shopee, TikTok, Lazada, andyan din yung JNT, andyan din yung Lex, andyan din yung Shopee, okay? Na kung saan in partnership with those e-commerce, sila naman yung nagde-deliver ng mga product door to door sa kanilang mga customers. Ayan. At isang karakteristik ng isang tao na nasa entrepreneurship, you know your product. A company owner should know the product offerings and also be aware of the latest trends in the market because it is essential to know if the available product or service meets the demands of the current market or whether it is time to tweak it a little. And being able to be accountable and then alter as needed is a vital part of entrepreneurship. So, kung ikaw ay magbibigay ng serbisyo, magbibigay ng produkto, you know your product. Bilang ikaw yung company owner, alam mo dapat ang sistema, alam mo yung kakayahan nito, alam mo yung kayang gawin nito, alam mo yung weaknesses nito. At the same time, alam mo din yung mga competitors mo. So, you should know your product. Another importance, o punta naman tayo sa importance ng entrepreneurship, creation of employment. So the more na mas maraming tao ang nasa entrepreneurship or mga entrepreneurs, it create employment. So entrepreneurship generates employment, it provides an entry-level job required for gaining experience and training for unskilled workers. Ayan, so yun yung isang kagandahan ng o importance ng entrepreneurship. Nagki-create ito ng employment. Pangalawa, innovation. Okay? So, by the way, di ba nga nabanggit ko kanina ako yung may-ari ng Carlos Vending Machine. So, yung main product ko dito is car wash vending machine. Dati, kung gusto mong magpa-car wash ng motor o ng sasakyan, punta ka sa car washan, pa-car wash mo doon, wait ka, tapos tsaka mo sila bayaran. Ngayon, do it yourself. Nakadepende na sa iyo kung gaano kalinis yung gusto mo. Ang kailangan mo lang gawin through car wash vending machine, ulugan mo lang siya ng 5 piso and then meron kang 3 minutes para linisin yung iyong motor. Usually, ang mga customer ng car wash vending machines is yung mga maliliit na sasakyan o yung mga motor, even tricycle, nagpapalinis din. Sila din mismo naglilinis ng kanilang mga gamit or motor. So, it creates innovation. Dati, talagang mano-mano lang, wala kang magagawa kundi pumunta sa mga carwashan, pero ngayon ang kailangan mo lang gawin is maghanap ng mga may vending machine na carwash at doon as low as 5 pesos pwede nang malinis ang iyong motor. Another importance of entrepreneurship, it has an impact on society and community development. So a society becomes greater if the employment base is large and diversified. It brings about changes in society and promotes facilities like higher expenditure on education, better sanitation, fewer slums, a higher level of home ownership. Isang magandang importansya na inibibigay ng mga entrepreneurs or yung entrepreneurship, nagkakaroon nito ng impact sa society and community development. Kapag sa isang society, mas marami ang nagtatrabaho, kokonti ang tatambay.
Kapag kokonti ang tatambay at ibig sabihin marami ang nagtatrabaho, mas mabilis uunlad ang kanilang pamumuhay. Pwedeng dati sila ay nangungupahan lang sa mga bahay, pero darating ang panahon na na magkakaroon sila ng sariling bahay. Or pwede, hindi nila mapag-aral dati ang kanilang mga anak, pero dahil nagkakaroon sila ng mga trabaho, tumataas din yung mga nasa education ng mga bata. At kapag tumataas ang mga nasa education ng mga tao o mga bata, darating ang panahon, gagraduate sila, and then makakahanap din sila ng kanilang sarili-sariling mga work. So, uunlad yung community, uunlad yung society. Kapag ganoon, bababa din yung krimen kasi kokonti ang mga tambay, kokonti yung mga tao na walang ibang magawa kundi manggulo ng buhay, kundi darami yung mga tao na may trabaho at may sapat na kakayahan para i-finance o suportahan ang kanilang mga sariling pangangailangan. And it also increase standard of living. So entrepreneurship helps to improve the standard of living of a person by increasing the income. So the standard of living means increase in consumption of various goods and services by a household for a particular period. So ibig sabihin, tumataas yung antas ng pamumuhay nila. For example, dati once a meal lang yung kanilang natetake every day. Pero nung nagkaroon na ng trabaho, naging 2 na o naging 3 na at minsan meron pang merienda. So next natin, supports research and development. So new products and services need to be researched and tested before launching in the market. Therefore, an entrepreneur also dispenses finance for research and development with research institutions and universities. This promotes research, general construction, and development in the economy. So, kapag may mga bagong produkto na nilalabas, dinadala yan sa mga research and development para makakuha sila ng mga sapat na dokumento para patunayan na safe yung kanilang produkto, para patunayan na pwedeng i-consume yung kanilang mga produkto, or pwedeng patunayan na totoo na merong benepisyo na makukuha sa mga produkto nila. What are the career opportunities for entrepreneurship? For example, bilang isang entrepreneur, hindi ka naging successful talaga na makapagtayo ng negosyo. But actually, bago ka mapunta sa mga careers na ito, dapat meron kang napatunayan bilang isang entrepreneur. Entrepreneurship offers a wide array of career opportunities, encompassing roles like starting your own business, yung nabanggit natin kanina, consulting, and working in venture capital or private equity. So, tingnan natin kung ano-ano ito. So, for starting your own business, syempre, ang isa sa mga opportunity nga na career path sa pagiging entrepreneurship, yung magsimula ka talaga ng sarili mong negosyo. Pangalawa, franchise ownership, o pwedeng ito ay magbenta ka ng mga ownership or yung franchise doon sa iyong produkto. And meron din tayong tinatawag na social entrepreneurship. It creates businesses with a social or environmental mission. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga malaking company, meron yung funds for social na for social help. Kaya nga, 'di ba, yung mga company na 'yan, meron yung mga sinusuportahan ng mga charity na part of their income ay binibigay doon sa charity para masuportahan yung society o yung lugar na yon. Yung iba naman nagkakaroon sila ng mga scholars. Ayan. Another opportunity na meron sa entrepreneurship is consulting and advisory roles, business consultant. So, I think bago ka mapunta sa isang business consultant, kasi ang pinag-uusapan dito is consultant. Hindi ka kukunin na consultant kung hindi ka pa nagtagumpay sa isang bagay. So, syempre, kung gusto mong matuto, halimbawa, gusto mong matutong mag-basketball, syempre, ang kukunin mong coach ay yung nagba-basketball, yung marunong mag-basketball, o basketball coach. Gusto mong matutong mag-piano, syempre, ang kukuhanin mong magtuturo sa'yo is yung marunong mag-piano, yung may napatunayan na. So, sa business consultant, ang ginagawa naman yan ay nagpo-provide ng expertise or expert advice sa mga negosyo o sa mga businesses like yung mga strategy nito, yung operation nito, and even the finance. Another one is yung venture capital private equity.
So, working with firms naman to na nag-i-invest in naman or nagsusupport naman ng mga bagong mga idea or para mapalago yung mga negosyo. Meron din financial advisor naman. Ang goal naman nito is nag-guide ka ng mga individuals or businesses sa pagpaplano ng kanilang mga finances o ng kanilang mga investments. Another thing for career opportunity in entrepreneurship is yung management and leadership. So, meron tayong tinatawag na mid-level management. Ito naman yung you are working with a large company at ang trabaho mo dito ay nag-execute ka ng mga business strategy at minamanage mo yung mga teams nila. So, that is for mid-level management. For project manager naman, from the word itself, project, so manager, so ino-oversee mo naman yung execution o yung planning o yung completion ng isang specific project sa isang company. Meron din tayong tinatawag na product manager. Sa product manager naman, siya naman yung nagli-lead ng development or launching ng mga bagong produkto. So we have, kung meron tayong project manager, may product manager tayo, meron din tayo namang sales manager. Napakahalaga nito kasi kahit gaano kaganda yung produkto mo, kung wala kang sales, so paano kayo kikita? So si sales manager naman, siya naman yung nagli-lead at nagmo-motivate sa sales team para ma-achieve yung revenue targets nila. At meron tayong CEO o yung Chief Executive Officer naman. Siya naman yung leading the overall direction and strategy of the company. Meron din tayong specialized fields pagdating natin sa career and opportunities na meron sa entrepreneurship. Meron tayong marketing and sales. So, sila yun naman yung mga tao na do the marketing and do the sales, mga strategies na kailangan gawin, marketing campaign or marketing strategies para makakuha sila ng mas maraming sales. At syempre, meron tayong research and development. So, ito naman yung nagwo-work ng mga development para sa mga bagong produkto at saka yung mga bagong technologies na pwedeng magamit on your company or sa inyong negosyo. So, meron ding human resources or HR. Ang goal naman nito is for recruitment and ayusin yung mga behavior or yung culture na meron dapat doon sa inyong company. Meron tayong tinatawag din na business reporter. So, ang goal naman nito ay mag-covering ng mga local business news and trends. Itong mga business reporter na ito, upgraded na ito ngayon sa social media. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung mga term na kung saan masarap, ando doon tayo. Ayan, yung mga food bloggers na yan. Ayan, so mga business reporter din yan. So, nagko-cover sila ng mga local businesses at yung mga local trends na kung saan, dahil sa mga report na kanilang ginagawa, dumarami yung mga tao na pumupunta doon sa specific na negosyo. Meron ding fundraiser. So, ang goal naman syempre, for the word itself, fundraiser. So, ang goal naman ng tao na to ay maghanap ng mga fund para sa mga non-profit organization or specific projects. So, ayun nga yung nabanggit ko sa inyo kanina na may mga company, part of their budget ay nakalaan talaga to help the for socialization para makatulong din in their society. Like merong scholarship program or merong mga bahay ampunan na sinusuportahan sila. And teacher. Ayan. So, meron na tayong mga different teachers na nagtuturo. At especially online, ang dami niyan. Mga teachers tuturo kung paano magkakapagsimula ng pagnenegosyo. There are key skills for entrepreneur careers. Okay, ito naman yung mga key skills naman. Number 1, yung strategic planning. So, ang ginagawa mo dito is developing and implementing long-term business strategy. So, kaya nga, hindi ko alam kung nakagawa na kayo before ng mga mind map. Doon sa may mind map, sinusulat doon yung mga strategy, sinusulat doon kung ano yung magiging mga step na gagawin para ma-achieve yung specific task. Meron tayong financial management. So, ito ng mga financial manager na to, ang ginagawa naman na they really understand and manage yung business finances. So, sila yung kumokontrol doon sa may pera kapag nakita nila
na tight ang budget o pinag-aaralan din nila kung paano luluwag ulit yung budget or kung pinag-aaralan nila kung anong sistema or operation ba yung pwedeng i-cut yung cost para magpatuloy yung kanilang negosyo at para hindi tumuloy sa pagkalugi. At sila din yung nagmamanage kung paano mas mapapalugo pa yung kanilang finances. And again, we have the marketing and sales. So, ito yung isa sa pinakamahalaga na skills or team sa isang kumpanya. Marketing and sales. Kasi kahit, sabi ko nga sa inyo kanina, kahit gaano kaganda yung produkto mo, if you don't market it, hindi ito malalaman ng tao at hindi ka magkakaroon ng benta. And leadership and team management, that is very important also, na minomotivate mo at ginaguide mo yung mga teams para ma-achieve yung specific goals. And also the problem solving. Ayan. Identifying and resolving business challenges. So sa lahat ng negosyo meron talaga mga problema. Pero isa sa mga skills for entrepreneurial careers is yung you know how to solve a problem. And networking. Ayan, building and maintaining professional relationships. Alam ko marami sa inyo paso na yung salitang networking kasi open-minded ka ba? Ayan, invest mo yung pera mo kasi kikita ka. Pero actually lahat ng business kailangan ng networking. But it is a different network. Yung networking na tinutukoy dito is more on connections. Kasi itong mga connections na to somehow ang makakatulong para mas lalong lumago yung mga businesses na yan. For example, ang business mo ay mga farms products. Okay? Yung mga gulay. Ayan. Halimbawa, ayun yung business mo. Kailangan mo ng mga gulay para makapag-produce ka ng mga iba pang mga produkto. Okay? Halimbawa, kangkong. Kailangan mo ng maraming kangkong. Tapos, gagawa kasi mga kangkong chips. Ngayon, si networking, may kakilala ka na nagtatanim ng kangkong. So, network mo na yon. Yung kakilala mo na may mga kaibigan din na nagtatanim din ng kangkong. So, that is part of your network na kung saan na kung saan you are connected to them na nakakakuha ka ng mga resources na kailangan mo or nakaka-avail ka ng mga products nila at maging sila din naman ay may benepisyo na kukuha sa iyo. And another skills is yung adaptability and resilience. So, napakahalaga na you know how to adapt at hindi marunong sumuko. Adjusting to changing market condition and overcoming setbacks. Halimbawa na lang yung nangyari sa atin before na pandemic. Ayan, so talagang ang daming nagsara ng mga negosyo. Pero marami din na hindi lang nag-focus sa mga sa mga nangyari, hindi lang nag-focus sa pandemic, kundi ginawa itong opportunity para mas lalong kumita ang kanilang mga negosyo. Kagaya nga ng example ko sa inyo kanina, yung doon sa mga delivery or food delivery or application na may kinalaman para makapag-deliver door to door ng mga items, mga gamit, or ng mga bagay na kanilang in-order online. So I think that's all for our introduction sa entrepreneurship. So, magpo-post ulit ako ng another lesson sa mga susunod na weeks and expect an short quiz for this lesson. So, yun lang. Maraming salamat. Bye.